Diyos. Amen. Indot kayo magsimba sa Ginoong mga kaigsuonan. So, before tamo ato sa unahan, mag-aampuan na yung mga kaigsuonan sa atong tulong. Heavenly Father, salamat Lord God for nakagabigon. Thank you Lord sa opportunity to share your word and to eat your word, Father God Lord. Salamat na mga ko kaya nakagabigon. Matagos sa kanang Abba Father Lord will receive the portion intended for us. Matagos sa kanang mga amahan ko, mag-build up ang among pagtulog ng kanang pinagising ng pulog. Salamat to God Lord, and tonight we will also enjoy, Father God Lord, this provision for our spiritual needs of God. Salamat sa iyong kamayo in Jesus' name. Amen. Amen. So, karong kagabi on church, akong i-share sa inyo is about call to bell. Kinsay nagatuon ang kitang tanan, kitawag sa Diyos aron mag-bell mga kaigsuonan. So, dili lang siya siguro literal na building, no? Na out of stones, cement, or mga sand, kung saan pa nagamito niya para i-construct sa literal yun na physical yun na building, but naikasi-klase na aspect sa atong kinabuhi o sa atong relationship sa ubang tao na kinahanglan mo na to i-build up mga kaigsuonan. So we are called to build. God calls us to be builders. No, dili lang kung sila pastors ang gitawag na mahimong builders for the lives of other people atong kinabuhi. Dili lamang kung atong mga ginikanan na gitawag na mag-build sa matag-usahan nato isip mga kabataan nila. But matag-usahan nato gitawag sa Dios na mahimong kitang builders. No, na kita na mga builders, ang atong mga tools dili kung hammer, dili kung nails, dili kung gabas. At ang atong mga tools, mga kaigsuonan na gamiton para pag-build up, pinaagi ini sa atong mga pulong, sa atong mga actions, o bisan pa sa atong mga unang-unang mga kaigsuonan. Diba? We are building ourselves through our words. No? Tanan na itong gideklara para sa atong kaugalingon na build up ang atong kaugalingon ni anak pinaagi sa mga pulong na nanggawas. Atong gideklara sa atong mga baba. That is why piliun yun nato ang mga pulong na manggawas sa atong mga baba. Tungkol kay naay kinabuhi, mga kaigsuonan, makahatag, makakos o growth, no? Kung kinsa at asa to ni mong i-address na mga pulong. And even atong mga actions, di ba? Ang literal yun ng mga construction workers, of course, gigamit nila yung mga kamot, pag-build sa usa ka physical na building. But kita, atong mga actions, of course, mga good works, i-build up po na atong personal na kinabuhi o atong relasyon sa Dios mga kaigsuonan. So daghan tag aspect na i-build mga kaigsuonan. Dili lamang kung atong spiritual na relationship diha sa Dios, dili lamang atong character, dili lamang atong faith, but even atong relationship sa ubang tao, no? We are building also the lives of other people through our words, through our actions, and even our thoughts mga kaigsuonan. No, ako isipinahan ang akong mga pulong kani naka-contribute ni sa pagtubog sa akong mga anak, no? Pag-build up sa ilang kinabuhi. Ang akong mga actions na ako ang ipakita sa ilang mga reactions, ako ang mga actions and reactions naka-contribute na pag-build up sa ilang kinabuhi. Dili lang siguro physical, ang akong i-build up sa akong mga anak, but the entire aspect kita isip mga ginikanan, entire aspect nila, we are building the lives, no, of our children. So susama sa atong relasyon sa Dios o atong mga relationship sa ubang tao mga kaigsuonan. So na ko i-share sa inyo adre sa Ezra. Kani sila kaninang time na mabalik na sila sa Jerusalem, gikan sa Babylonia kay na-exile sila mga kaigsuonan. So pila to sila ka years na nawala. And then karon ipabalik sila pinaagi ni Cyrus. Dili lungkos. Pinaagi sa ni King Cyrus, no? So na ay desire sa heart, desire ni King Cyrus na of course dili na siya Israelite pero pinaagi ka na i-initiate, of course pinaagi sa Dios sa kinabuhi ni King Cyrus na balik masugdan pagbalik ang mga Israelites paingon babalik sa Jerusalem gikan sa Babylon mga kaigsuonan. So sa Ezra chapter 1 verse 5 ingon diri, then the heads of the fathers' houses of Judah and Benjamin and priests and the Levites with all whose spirits God had moved arose to go up and build the house of the Lord which is in Jerusalem. So
ni-initiate sila mga kaigsunan. So isip kani sila mga builders no, gitawag sa Dios na to build the house of the Lord, physical na building, physical na house sa Ginoo. Kitang tanan ba, nagatuo kitang tanan na ang atong kinabuhi balay sa Dios. Amen? We are the temple of the Lord. No? Ana kaduglanan kita sa presensya sa Ginoo. So during ani na time, physical gyud na house of the Lord ang ilaha tukuron mga kaigsuonan. So kinsay ning respond sa tawag sa Dios, the fathers' houses of Judah and Benjamin, the priests and the Levites, all whose spirits God had moved. So kung atong tanawon church, asa mag-start ang usa ka proseso sa building? Mag-start pa sa plano mga kaigsuonan, no? Sa blueprint, di ba? Nagnamay lagan siguro sa ato diri na nag-start og balay, nagsugod na or naapay blueprint pa, pero praise the Lord, masugdan na sa sunod na panahon. So, asa mag-start ang proseso sa building? Sa plano ba? Mga kaigsuonan, sa blueprint ba? Sa walls ba? Or sa pag-purchase ng mga materials? Asa mag-start ang process sa building? Mag-start sa desire, mga kaigsuonan. Mag-start sa vision, nagiging plan sa kasing-kasing nato. So, diha ang magsugod ang pag-build up. Ang proseso sa building. It starts with the desire or motivation. So, kung tanaw na ito diri before ni adto ang mga tao, kani sila, mga group of people, fathers, houses, priests, and Levites, no? Before sila ni adto mag-build sa house of the Lord, ato tanaw sa before ana na phrase, all whose spirits God had moved, buot pasabot, ana ay gibuhat sa Dios first sa ilang kasing-kasing before sila ning react, before sila ning ipakita ang ilang action, before sila nangadto ug nag-build sa balay sa Dios mga kaigsuonan. Ana ay gihimong asa sa Dios internally sa ilaha. God had moved, all whose spirits God had moved. Sa other version ana, katong mga katawhan na i-steer up, no, ilang kasing-kasing i-steered sa Dios. But pasabot dili lang ni siya kung material na desire, no, or out lamang sa ilaha personal gain or motivation na i-build up nato ni para mabalik ang atong authority, para mabalik ang atong fame, para mabalik ang prestige na nawala nato. Dili diha nag-start ang motivation, ang desire aning mga group of builders sa Israel mga kaigsuonan gikan sa divine motivation, divine desire na gihatag sa Dios sa ilang kasing-kasing. So walay action kung walay desire mga kaigsuonan. Same sa ato ang pag-choose, no, to build up our spiritual relationship. Walay action na itong i-initiate kung dili na, kung walay desire na ibutang sa Dios sa atong kasing-kasing. Nasayod ko na kitang tanan gitagaang desire sa Dios. Tungod kay iyahang kalipay na matagos sa kanato mo build up mga kaigsuonan. Amen? Kisabay, nasayod ko na dili yun kabubukon sa Dios na dili lang yun nataman sa second floor. Dili lang yun nataman sa third floor level sa atong kinabuhi. But the Lord wants us to increase. That is why may mga principles of growth na gi-preach every Sunday tungod kay kabubukon yun sa Dios na mo build up kita spiritually, emotionally, relationally, no, financially, mo increase kayo kita mga kaigsuonan. Apan kung tan-aw nato church, daghan ang i-move ang kasing-kasing sa Dios, apan few lang ang ni-respond, no? And blessed kita because we responded the move of the Lord sa atong kasing-kasing. That is why niya karon mga kaigsuonan. So daghan ang gitawag, but few answered, no? The call of the Lord. So, all whose spirits God had moved. So, kaning tanan. Nasayod ko na kani sila, mga kaigsuonan, pila ka Israelites ani na time. No? Apan, mga pipila lang ang ni-respond sa pag-move sa Diyos sa kasing-kasing. Nasayod ko na, of course, mga select ni sila na mga people, pero napag yun siguro yung mga pipila pa na-move po na ilang kasing-kasing. Apan, gamay ra ang ni-answer. So, sama ra kita, kadaghay mga desires na tanong sa Diyos sa itong kasing-kasing, but pipila lang ang atong i-respond mga kaigsuonan because of reservations, limitations,
o uban pa na akong mga reasons na pwede makahinder, na dili nato ma-respond, no? Ang desire na gibutang sa Dios ato kasing-kasing. So again, ingon pa diri remember this, that God is the ultimate builder. So, kung ako nakita ang usa sa mga characteristics yun sa Dios, ang na-impress na ko atong last Sunday, kay the other Sunday, katong ako'y nag-share pagkahapon is, ganahan yun ang Diyos mag-create, no? He is a creator yun. Kaya di ba, ako nag-share atong Sunday, kada adlaw naghimo ang Diyos ug bag-o. Daw gawas sa pagkaluwas nato, iya kang gibag-o, ang atong palibot iyang gibag-o. Ang kada adlaw gahimo siya bag-o, bago iyang kamatinunan, bago iyang gugma. Tungod kay creator siya. Di ba sa Genesis, ga-create na siya. One of his characters yun is creator yun ang Diyos. Aside sa iyang pagka-creator, builder pa ang atong Diyos, mga kaigsunan. Ga-create siyang bagong utang o gusto na niyang katubungon. Gusto na niyang pati-build up, mga kaigsunan. So, God is the ultimate builder. Walay output, mga kaigsunan, ng tarong kung dili ang Diyos magsugod. Amen? Dito sa Psalm 127 verse 1, yung padiraya, unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. So, empty, no, useless ang efforts yun sa katao if God is not the foundation of every work. Kung dili yun ang Diyos ang mag-move, ang mag-butang, na desire, ang mag-initiate, na desire, mga kaigsunan, useless yun ang kadulngan. No? Ingon pa, our labor will be in vain. No? Bisan unsa ang atong effort, bisan maayo ang mga materialis, kalidad ang atong materialis na kaliton, standard ang atong proseso na i-implement para mutarong pag-build ng usa ka building. Pero kung dili ang Dios ang magsugod, wala yo'y maayo kadulngan, mga kaigsunan. Wala yun siya resulta na maayo. Tungod kay dili man maayo ang foundation niya. Di ba, ang pinaka-importante is ang foundation yun, ang desire, ang kasing-kasing, no? Ang motivation sa kasing-kasing na maayo. So, kung tanaw natin, church, kung kaning mga Israelites, anaan ni dili maayo na desire, no, na out of personal gain ra ang ilang rason, nung i-build up nila ang house sa Ginoo, nasayod ko na di mo asinso sa unahan. Dili yun di mo lampo, no, wala yung maayo na outcome ani. So even sa atong kinabuhi, nganong mag-desire man ta to build our relationship with God? Nganong nag-desire man ta to restore our relationship with our family? Nganong nag-desire man ta na mo increase ta spiritually? Tungod ba kay naatay personal na motivation, no? Personal na interest na mag-gain nato ani, or para kini sa Dios, mga kaigsunan. Let us always remember na tanan yun natong desire must be from the Lord and for the Lord, mga kaigsunan. Gikan yun sa Dios o para lang yun lamang sa Dios. No, maayong motivation, maayo ang desire, maayo yun ang output. Nga nang nag-desire na mong increase atong knowledge sa pulong sa Dios para ba ma-impress ang mga tao every time stand kita sa front, every time muwali kita sa pulong sa Ginoo, para ba mahinumduman nila yung gagam na nindot na ito niya muwali, no? Lahira sila sa kupingana. Or para ba ganahan ka para mo promote ang imuhang posisyon sa church or even sa inyong sa trabaho, sa negosyo. Napatay nga na maningkamot na i-build up nato. Ako mamod ga-gym siya. Gym. Naglago kayo kay bisig-bisig, mag-gym yun siya. So, nakutan ako sa motivation, no? Lalong na ganyan. Nganong ga-gym ka? Ayun na siya kay, yako nung uyab, dagan siya grason. So, buong pasabot, dili kong para sa iyang maayong build sa iyang lawas, para sa iyang health, or unsa ba, para di ay ma-impress ang all, no? Nanay ang mga ingana, iyang friends, no? E para dili ko siya ma-imit sa iyang mga friend, kay pitit magutang umangkod niya, gamayon niya. So para dili siya ma-imit, manay siya yung ingana, meaning personal gain ra gihapon ato ang iyang motivation. So na yung ingana, no? Nganong ga-desire na ma-build up ang ato ang spirituhanon, ato ang emotion, ato ang finances, ato ang relationship sa mga tao, tungod ba kay gikan ba ni sa Dios na desire o para ba ni sa Dios, or out ra ni sa ato ang self nato na mga ambitions sa kinabuhi, mga selfish desires nato, mga kaigsunan. So i-check nato ano na itong kasing-kasing. Unless the Lord builds the house, our labor will be in vain, no? Atong effort
So, kung balikan nato ang Ezra sa Ezra 1 verse 5, atong tanaw diri gibiyaan nila ang Babylon church og nangadto sila sa Jerusalem para mag-build sa temple, sa house sa Ginoo. So kung tanawon ka, di ba kung na-obserbahan mo nato si Pastor, marami mo na dali, na-obserbahan nato ang life ni Pastor, no? Magitawag para mag-build sa ato ang physical na building. Grabe, imugawas siya sa iyang comfort zone. Na ang atong church na finances, mugawas sa comfort zone. Kinahanglan mo stretch siya, no? Unknown ang naa sa unahan, unfamiliar na situation ang ato bangon, no? Wala ka, masayod pa, no? Uncertain ka kung unsay naa diha. Apan ang mga builders aning sa Ezra ni respond yun sila mga kaigsuonan. Gibiyaan yun nila ang ilang comfort sa Babylon. Gibiyaan nila ilang family. Wa nila dalha church. Mingaw ni. Ako ang auntie, iyahang bana, construction worker niya. Kung ma-assign sa Lagyong, mingaw yun. No? Kung ato ma-assign sa placer. Ma-assign sa placer, Friday pa mo ulit. So na yung Lagyong yun para sa mga construction workers sa Surigao. Pila na sila ka, mga tuig na. Nanganha na lang ilang asawa kay mingaw. So kaning mga builders diri Tanawa Church, heads of the Father's house, priests and Levites, nangadto para mag-build. Wala nila dala ilang mga anak, ilang mga loved ones, wala nila bitbita. Ilang comfort, ilang security, ilang gibiyaan. Tapos na-step sila sa face of unknown, uncertainty, no? Unfamiliar place. Nangadto sila to respond the call of the Lord. So natin yung mga situations na ingana na mo stretch ta, no? Na mo i-expand nato ato ang kinabuhi. Na ato ang, though wala, dili siya tungod kay tawag ni sa Dios, do dili ta comfortable ni, but since gitawag kita sa Dios para ma-build up ato ang espirituhan na kinabuhi, go kita mga kaigsuonan. Amen? Sa itong finances, no? Stretching. Pero tungod kay na ay desire na i-move ang iyong kasing-kasing to build up the house of the Lord physically, then go mga kaigsuonan. Though uncomfortable, though you are not certain for the future, pero tungod kay i-move sa Dios iyong kasing-kasing, go. Relationship nato sa itong isig katao. Dili ta komportable makikreconcile ang iso-anso. Motingog or muuna paghimo og maayong buhat ani na person. Pero tungod kay gi-move yung kasing-kasing, gitagan kag divine motivation to do that thing, then go mga kaigsuonan. Tungod kay you are building the house of the Lord. You are building up yourself spiritually. Imong ipasaka nimo ang imong espirituhanan na kinabuhi mga kaigsuonan. So again natin na nakuha diri gibiyan nila ilang comfort zone just to respond the call of the Lord. Then another thing is building requires faithful labor. So of course ang Dios ang nag-initiate. Siya nagsugod sa desire, siya nagsugod sa motivation, sa kasing-kasing. Then faithful labor na dayon ang maabot sa unahan. Dili lang plain na labor, church. Dili lang plain na workforce, but faithful workforce, mga kaigsuonan, no? Ingon pa sa Jude chapter 1 verse 20. But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Bud pasabot every day, ga-build up kita, no, sa kasing-kasing aspect sa atong kinabuhi. Gitawag kita to build ourselves up in our most holy faith. Faithful. Walay, di ba yun na, mga kaigsuonan, now, for without faith, it is impossible to please God. Tapos ingon pa tagaina, unless the Lord builds a house, they labor in vain who build it. So, buot pasabot, since ang atong reason nga nung ga-build up na ani ng klase na building sa atong kasing-kasing, then we have to continue building ourselves up in our most holy faith. Tungod kay sa patuon nato gilipay ang Dios. O ang kalipay sa Dios atong kusog mga kaigsuonan. Amen? How can we sustain life kung wala ang kusog sa Dios? Wala ang grasya sa Dios, wala ang hugma sa Ginoo. So aron malipay ta in your building yourselves up on your most holy faith. So lipayon nato ang Dios sa atong pagtuo mga kaigsuonan, ang pinaagi siyang kalipay mapadayon malahutay nato ang pag-build mga kaigsuonan sa atong kinabuhi. So when God steers your heart, He's not just calling you to feel something. He's calling you to do something mga kaigsuonan.
No? Sometimes we never see the building completed, but our faithful foundation will change a life forever. Kani, applicable yun isa ko as a teacher, mga kaigsunan. Sometimes, I never see the building completed. Kaya mag-graduate na sila sa senior high. But later on, no, ang faithful foundation will change their life forever. Pipila, grabe naman yung kadaghan ng estudyante. Sugod pa sa college pa kami, nadala naman sa Genix, napay sa senior high na ko, sa DepEd na ko. Doon wala yun ako nakita ang complete, no, ang entire picture sa building. Tungod kay lumalabay, kuha naman yun sila. People come and go naman yun sa among mga teachers ni. Pero ang foundation, ang mga pulong sa Diyos, even our lives, yung ba ang igsoon si Ate May na Sabado, dili lamang pulong, no, but even our actions also speak, mga kaigsuonan, about our faith, about who Jesus is, ang atong mga actions, no. So ang atong actions, ang atong pulong, kani foundation ni, no, that they know Jesus Christ through us, o kani it will change their life forever. Na ako'y kani ang estudyante mga dili na mo siya estudyante, classmate day na mo siya. Grabe sa kabugoy, kailangan na si among mga classmate. Grabe yun niya ka naughty na basta kay very naughty, hindi na ako i-describe. Basta kay naughty siya. Pero anong pastor na siya mga kaigsunan? Praise the Lord! Oh, wala ka na amaze gani na ikaw si Christina. So, pastor na gusto ko, ha? Kay grabe yun. 180 yun. 180 yun ang shift sa iyang kinabuhi. So, wala may siguro ka-preach, pero kahagad mi nila sa Genix. Nadala na mo to siya sa Genix. Wala may ka-preach, pero of course, may kanta rin sa amo ang classroom, sharing the word of God, kanta, dala guitar or si Christine. So, nakita niya ang kinabuhi sa Ginoo, sa among kinabuhi. Siguro dili yun may nga to ka-mature, pero kapag ko na ay 0.1% ako na na-plan sa iya kasing na nakakontribute. Praise the Lord. Karon pastor na siya mga kaigsuonan, no? Naana siya gihawira na church. So, continue lang yung tawa. Siguro na ito makitaan ang complete picture sa building, but since part kita sa foundation, no? Or even sa second, digit siguro sa foundation, but second floor, sa third floor, part kita, no? One of the factors na nganong na ay progress ang building, then dili na to na i-take light mga kaigsuonan, no? It requires faith. So dili kita mo punong mga kaigsuonan sa atong pagtuo. So ingon pa diri sa Proverbs 24, verse 3 to 4. Through wisdom a house is built, and by understanding it is established. By knowledge the roots are filled with all precious and pleasant riches. Praise the Lord. Ang balay na tungkod pinaagi sa wisdom. So, kinsay mga wise people diri, we are builders church. Wisdom, through wisdom, a house is built. So, ang faithful labor, mga kaigsuonan, requires wisdom. Na dili lang yun din siya taman kani ang physical effort lang, no? Na kanang work hard day and night para lang yung ma-build up. But it requires wisdom. Obedience, mga kaigsuonan. Kabalutan mo filter, kabalutan mo judge when to apply and how to apply it. Amen? So, kada klase-klase, kabalo ko klase-klase na pulong ang available sa social media. Grabe rin na mga teachings, mga biblical related na mga content online. Pero dapat mag-operate kita sa wisdom. Kabalo ko na makakontribute ni sa ato ang building, no? Makapabuild up na ato ang pulong sa Diyos. Upon remember, through wisdom, a house is built. Kung i-absorb na ito tanan, natong mabasahan na teachings, mabatian na teachings, without applying wisdom, dili matungkod ang balay, mga kaigsuonan. So, kabalutan mo filter, kabalutan mo segregate sa information. Asa ang i-apply o kung saan na ito pag-apply ang atong mga nabatian. Dili natin i-absorb tanan. Even mga councils, no? Council sa gawas o council sa sulod sa panimalay sa Diyos. Kabalo sa ta, of course, ang ilang mga advices, ang ilang mga councils makapabuild up po ni sa ato ang spirituhan na kinabuhi, sa life groups, no? Sa ato ang mga meetings nato sa gawas, sa atong trabaho, or sa atong mga outside na mga friends, sa ato ang panimalay, sa atong mga parents, naman po yung mga advices. But take note, as faithful labor, kabalo kita mo operate sa wisdom. Kay bisan unsaon nato
words, sa mga counsels, kung dili ta kabalo mo operate sa wisdom, ang balay nato dili yun matukod. Amen? Dili matukod ang atong panimalay, mga kaigsuonan. So through wisdom, a house is built, and by understanding, it is established. By knowledge, the rooms are filled with all precious and pleasant riches, mga kaigsuonan. So para mapuno ang ang rooms, mga kaigsuonan, sa atong panimalay, kinahanglan nato ang knowledge, no? Understanding, wisdom, and knowledge. So faithful builders labor with wisdom. They do not just act, they build according to God's blueprint. So dili ta, even atong mga reactions, mga kaigsuonan, no? Na naatay mabatian na mga information, dili din ta mo act right away, no? Na walay saktong pagbalansi. Tungod kay, of course, di ba, we are building our lives through our actions. So kung naatay mga situations na ma-encounter, mga circumstances na dili nato malikayan, na makakos nato na ma-shake ang atong building, dili din ta mo diretsyo pag-act, no? Dili din ta mo diretsyo pag-respond ana na walay proper na thinking, na wala anay, di nato anay sabton kung ano nahitabo niyo kung saan ako ni pag-respond. So we should have to act according to God's blueprint, mga kaigsuonan. So faithful labor is not blind routine, no? Tungod kay faithful labor ta kana mga construction workers, routine na nila, kada adlaw may trabaho sila. Pero kita as faithful labor, dili na siya blind routine. Na nagasunod-sunod lang yung tungod kay routine na rin na activities. Basta mo pulong sa Ginoo tungod kay kun pa mabuild ka spiritual na kinabuhi. Hala, magbasa mo buntag hapon, nahitabo nahimo na lang na routine sa atong kinabuhi, no? Even himo ta good work sa atong mga isig katawo, na ato na lang gihimo out of routine na lang sad, na naana na mo pagawas sa ato ang kuan tungod kay routinary na lang. No, it should be rooted in spiritual as understanding. Tungod kay ka-operate kita sa wisdom, mga kaigsuonan. We are building a house out of our faith and wisdom. No, kinahanglan makasabot kita ug nganong himuon nato ni o unsaon nato ni paghimo uban sa grasya sa Dios. So another thing na ako na i-share ninyo diri is worship sustains the builders. So naanay foundation, ihatag na sa Dios ang desire, faithful labor na kita with wisdom pa. Pag-abot diri worship sustains the builders, mga kaigsuonan. Sa Ezra 1 verse 11, in padari with praise and thanks they sang this song to the Lord. He is good, His faithful love for Israel endures forever. Then all the people gave a great shout praising the Lord because nahuman na ba ang ilang temple? The foundation of the Lord's temple had been laid. Foundation pa. Wala pa sila nagsiling. Wala pa sila nagtiles. Wala pa sila namalit o mga furnitures. Foundation pa ang ilang gilay, mga kaigsuonan, apan nagpasalamat o nagsimba na sa Diyos. Let us celebrate every small win. Let us give thanks to the Lord every small success. No, kada gamay na siguro, pero atong pasalamatan ang Diyos. Nalipay sila. Diba? Ang foundation yun pinakahugaw. I-share na sa mga pastors dili. Dili nindot ang foundation. Pero kapasalamat sila na nalay na ang foundation. Dili na ito hulaton na perfect na ang atong espirituhan na kinabuhi aron a-deserve pa kita mag-celebrate. Dili na ito hulaton na totally 100% reconciled na yun atong relationship sa itong isig kataw. A-deserve pa kita mag-celebrate. Now, every step, every stage, every level, let us celebrate, mga kaigsuonan. Tungod kay naay grasya sa Diyos nga sustain diha. So gamay na kung gihimo, even our short prayer, our 20 minutes reading the Bible, ato na ipasalamat sa Diyos, no? Kay ga-build up ato ang kinabuhian ng atong mga actions. So they praise God right at the beginning when there was only a foundation church. So again, they did not wait for the completion. They praised God for the progress. Grabe yun ang foundation kalisod yun bitaw. Even sa mga teachers, mag-laying foundation sa eskwelahan, lisod. Kaya nga naman, di pa man yun sila kabalo. Even si Z, magbasa, foundational man niya na learning. Magbasa, mag-count. Lisod yun siya, mga kaigsuonan. Unlike sa college na grabe na ilahang level of intelligence, knowledge na dahil sa'yo na lang di mo i-facilitate. Pero kung diri pa ka, galay pa ka foundation, lisod. Grabe ang struggle. That is why ato ginag-celebrate, mga kaigsuonan, no? Ginagmay na itong actions, atong ipasalamat sa Diyos, atong i-worship ang Ginoo.
So again, worship gives us strength to keep building even when the walls are not up yet. So maskin wala pa na human, o pag yun nato totally nakita itong gagalingon na 100% very mature na gayon na itong kaugalingon, or 100% reconciled na yun ang relationship, or 100% ang wealth ni mo, dili na kuhulaton, but we have to worship the Lord because it gives us the strength to keep building. Kani ang naghatag na itong puso. Nung ganahan man sila gabel kay ang lakasing-kasing grateful. Ilang kasing-kasing ga-worship mga kaigsuonan. So same with us sa ato ang paghatag diri as a church, pag-build ang physical na building, ato paghatag spend time nato sa atong mga katawhan sa gawas, no, pag-build up nato, mo contribute kita para ma-build up ang espirituhan na kinabuhi sa atong pamilya, atong hinumduman church na ubanan din nato ang pagsimba. Tungod kay pinaagi sa pagsimba, maghatag din nato puso. Dili na routinary na hatag na ta. Okay, mag-uban namin, mag-life group namin. Dili na siya routine lang, no? But naay joy ang kasing-kasing, naay kusog nato to go and move forward tungod kay gasimba at kasing-kasing. So sama sa mga katawhan aning Ezra mga kaigsuonan, they worship the Lord, that is why kusgan sila. Ug nahuman gyud nila, of course, pag-end sa ilang paghimo, gapasalamat gyud sila sa Ginoo. So builders who worship do not burn out, praise the Lord. Kisay mga builders who worship kita sa Ginoo, when you worship in the middle of the project, God renews your strength to finish the task. Praise the Lord. So, ma-beginning, ma-middle, and even sa end, i-worship yun natin mga persona ng Ginoo. Amen? So, salamat sa Ginoo sa iyong pulo. Praise the Lord. Palakpakan mo sa mga buildings. Sige sa mga buildings. Everything natin paghahimuan, we are building our lives daily. Let your life be built nga na kay Jesus na nasa Ginoo ko na kasiguraduhan kay matanaw bitaw sa mga palibot karon. Mayon ta na ata sa birth pains. Naagin ta din na nato na malikayan na anatana. So kinahanglan nato kinahanglan din kita nga makustuhan atong tan-awon ang atong kaugalingon. Aging nga mga builders, we will not just build our lives but we will build others. So kinahanglan nato ni take heed of the foundation of your life. Anan mga butang because tanan din na maka-influence ka o sa may mga butang na pagayuman. Kanang dira nimo makip ang imo ang kanang you will stay on track when naadaan nga understanding. So kasi na bless ka ng gabi. Let's all stand. Mag-ampo kita. So nabuhat na set na ko king up. So naata ang ato ang mga prayer points karon nga kagabi o na ang gyapon uban almost the same as sa previous. Okay, sa pray for our nation Philippines, God's divine intervention. Data mo undang ani kay kinahanglan ang church mo barog kita isa. Okay, so barog ayon kita makaigsunan para sa atong nasod sa Pilipinas. Dagan aside sa gitawag nato lang na gitawag nato na shaking sa land naapot sa government. So kita as a church, let's pray. Declare, let's stand para sa ato ang nasod. Remember this, kung dili ta mo ampo, naamagudaan mo diri sa ato ang susi. Speak, declare in Jesus' mighty name ng Ginoo magapamuhat niining ato ang nasod sa Pilipinas. Divine intervention nga nasa gobyerno, gikan sa Malacanang, sa Senate, ngadto sa mga congressmen, sa mga local governments, and even nga na sa Supreme Court. Batong iampo nga ang Diyos mag-intervene kapon sa Ginoo ang kasing-kasing niini nga mga tao na nagunit sa gahom, na nagunit sa authority sa ato mga nasod nga kung kuwan pa makonsensya sila, kung sila nagbinuang makonsensya sila. Ang Ginoo maghikap sa ilang kasing-kasing. Daghan kayo madamay sa diha na kining naa sa authority. Wala gyud sila nagtarong sa ilaan kanang office. So let's pray. Believe the Lord. Ato iampo niyo na ang Dios magapamuhat magahikap sa kasing-kasing. Let's pray igsoon sa ato ang economy. Naay mga butanga makaingon na yung mga balita mo gawas na ni naay mo ingon na
maayo daw ang atong ekonomiya. Kita rin makahigay ta makasabot, wala man ta dito. Di ba na ito makita na sa ang istorya na lang. Wa man tayo pagkat pero naimuingon nga maayo daw ang ekonomiya sa Pilipinas, may balita ng gawas. Kung naapin mo paggawas ng istorya nga ang stock market na wala ng pinaka-trillion, data mo na po ibawin daw tinuod. So let's pray in the name of Jesus, mag-intervene ang Ginoo sa finances sa Pilipinas. So ako i-ampo na mga kaigsuunan, and let's pray mga government offices na nagdala sa kanilang itawag nato ng mga services. Labi na karong panahon na, dagang hilog, dagang mga kalamidad, kinahanglan din na yung mga tao din na ang naawit sakto na pagservisyo. So i-ampo nato na mga kaigsuunan. And then let's pray for protection. New Life Surigao members, mga membro sa simbahan, tanan mga tao, di man nato ma-name one by one, o mga nato ma-memorize. Pero ato i-declara, God sees, ato i-declara, Lord, tanan tao, gisalim ni mo ni ini nga iglesia. Mga active or naibot silang inactive, katong inactive, iampo nato, ikapon sa Ginoo ilang kasing-kasing, mubalik sila sa pangalagan sa Ginoo. Dili ka ng, of course, sila tamo ampo nga, mubalik sila sa pangalagan sa Ginoo, kaya nag-linog na, yung man ang linog, wala na saan. Ato iampo nga na awakening sa kasing-kasing sa mga tao, nga sa mga membro, mga membro simbahan, taas ng panalo sila kasimpa, atong iampo nga Ginoo, manugtong sila kasing-kasing, mamuhat ng Diyos. Kunya protection sa mga tanang tao isalin sa Ginoo sa New Life Surigao. Ato i-declara ang protection sa ilang sa finances, sa of course protection physically, wala yung mga harm o abot, protection sa matag pamilya, matag relasyon sa mga kaigsunan. So ato i-declara mga kaigsunan ang protection. And let's pray for Surigao City. If you remember last week, nag-ampo ta Wednesday ato kanu sa kay nagsulod naglinog pagka Friday ba to? Friday. Pagka Wednesday, actually, gusto na ako isulti na kay ganing pinakalas ito mag-pray for Surigao City number 7 last week. Ang ibutang doon sa Ginoo kasing-kasing, di na ako gusto ibutang ang word nga ma-save from calamity. Kaya i-copy naman ito na ako po sa previous weeks, but there's an urgency in my heart that time to pray for protection sa Surigao City. And so let's pray for protection sa atong syudad sa Surigao. Naamanta at ibutang pa natin mga makita nato ng mga news. Dili nato tugutan nga kining mga fear, kining mga pangitabo atong makita mo mag-cause of fear sa tuwa. Di na noon ta, makalimot na noon ta, nga naatag isaligan sa Ginoo ni atong nasod. So i-pray, ini atong syudad. So i-pray nato, pray for protection sa Surigao City, maproteksyonan ang mga katawan, walay buhat sa kaaway, na makanang harm, na nagdako kaayo ng kalamidad na magkawat sa kinabuhi sa mga tao. Ano i-declare ang protection niya ng mga kaigsuunan? In the midst sa mga shaking sa ground, ato i-declara na ang Diyos magkapamuhan. And then pray for your family. Yan po ang inyong pamilya. Kanang membro sa inyong pamilya, i-declara ang protection ng Diyos magkauban. Cover your family with the precious blood of Jesus through your prayers. Pray for New Life Surigao spiritual growth. Di nato ni kalimtan ang spiritual growth. Ato ginigidala sa ato giniampo ng mutubo sa pagpangalanan, mutubo ang mga kaigsuunan sa ilaan ng espirituhanon na kinabuhi. Matag-usap kita, mutubo tas ng espirituhanon na kinabuhi. Because it's the only key para kita, mahimo kita na magmadaugon, mahimo masaligan kita sa Dios, mahimo kita na mahimo kita makalipay sa Ginoo sa niya na mutubo sa pagpangalanan. Numerical increase, atong iampo makaigsuunan na mudaghan ang mga tao na isalig sa Ginoo sa New Life Surigao. And then mudaghan ma-manage usab nato. Daghan mahimong mariting dili na sila mo visit kunya wala na sa. Let's pray, declare the numerical increase. Mudaghan ang faithful ng mga members sa church. Mudaghan ang volunteer, mag-raise up ang Ginoo, mahimong mga pastors, maka-upgrade ang mga kasimbahan. Ideklara na nato it will start with the prayer and numerical increase. Let's pray for financial increase. Mahumani, kung nakatay financial increase, humana itong pending. Diretso na lang mga outreaches, mga pagwali, sa paman. Pero sa pagkakaroon, napamantanos, let's pray for financial increase sa atong church. Let's pray for harvest of souls, di nato kalimtan. Mga young people, mga kaigsuunan. Daghan na mga young people karon ang ilang attention asa ko alito sa pamanina. Let's pray for salvation. Harvest of souls, young people, young adults, all walks of life na mga
kawan atong ideklara na adunay harvest, adunay awakening mga kahitabo. Open doors to preach the gospel. Let's pray na may open doors na maka-preach ang gospel. I just miss ni atong mga pipila ka mga time, daghan na atong mga volunteers sa simbahan, mo atong mga campuses magwali sa taas ng panahon, wala nato na nabuhat. But let's pray and believe the Lord in Jesus' mighty name na ato na magbanta na yung open doors para pagwali sa pulong sa Ginoo. And then, let's pray sa completion sa atong building project, financial provision, sa atong glass installation, completion of this building by next year, kunya church building dedication by next year, 2026. Ato na nila sa pag-apo. Of course, pray for New Life churches, under ana ang main and network churches, mga outreaches, provision sa mga kasipahanan, and then let's pray for New Life pastors, ang mga kapastoran, gigan kay Pastor Paul ngadto sa mga New Life church, New Life pastors. Let's pray. Sura Bakashika Karabashaka Karamane. Oh, Lord, I pray for my nation. God, I pray, I ask for your divine intervention in my life. Nakita ko Ginoo Diyos sa problema, Ginoo. Those who are those who believe God is in the Lord. You know what is being done in secrets. What are the prayers being done, O God? And I pray that you
Oh, we thank you, Lord. Things that can never look the Lord that our mind cannot comprehend. You know it, God. You have seen, Lord, you go before us. You have seen, Lord God, the future. So right now, I declare, oh God, I entrust to you the future, Lord God, of every family of this church. I entrust to you the future of every individual of this church. I entrust to you, Lord, everything. Lord God, mga anak, mga sunod na henerasyon, you have seen, Lord God, you know, you go before us. So Lord, we put, Lord God, our confidence on you. Oh, we put, Lord, our confidence, Lord God, our full trust. We lay down whatever, Lord God, is in our hands. We lay it down before you, God. And we declare in Jesus' mighty name that your church shall arise, Lord God, into higher heights. New Life Surigao shall arise into higher heights. Oh, God. Oh, we are not, Lord God, Lord God, we are not sleeping giants. But we are called, Lord God, to fulfill your plan, your purpose. As a city on a hill that can never be hidden, let us see and understand your heart, your passion, your purpose, your direction. Let us run faithfully. Let us run with insurance. Let us fulfill, Lord God, your purpose. All of us together, surely we shall make a difference. So provoke us, seek it, hear the heart of God. Hear the cry of the heart of the Lord. Thank you, Lord. Oh, we give you praise. Just pray before the magdala sa tayo sa mga friends. Let's just pray one to another.
Let's bring our tithes and offering. Father God, we offer to you, Lord, not just our lives, but we get ourselves, Lord God, connected to you also in our finances. As we return what is due to you, God, Lord, we declare, O Lord, that you bless the works of our hands. As we give our offering, we declare overflow upon your children. I thank you, Lord, for seed, the seed that you have given to us for our future. So right now, I declare, Lord God, as we bring what is true to you, and as we give our offering before you, this, Lord, acts of faith, Lord God, bring glory and honor to your name. We give you praise in Jesus' name. Amen and amen. Salamat Ginoo kay kami natubag sa mga pagkakubang gabi. Anaaga kanon na yung Diyos na kapamati sa mga babae. Salamat Lord, di mo rin kiningadapit, dapit sa pagsimba, dapit sa pagdaig, dapit sa pagpasalamat. Kung hininay mo kinilodapit o Diyos, din makakaplag kami o langit nun na busog. Kalipay na langit nun Ginoo. Kalinaw na langit nun. Ano na kami siguridad Ginoo, diha kanino. Thank you, Father, for educating us, O God, with the things of heaven, the words of life, and the words of wisdom. Thank you, Father God, for helping us, Father God, to build ourselves, build our brothers and sisters. Lord God, not just that, Lord, even Lord, to build your house. You have given us, Lord, the ability, Lord God, to build this house, Lord. And you supply every need, Lord God. Hallelujah. Aron mapatuman Ginong Dios ang istruktura nga magituon. Lord God, ang espirituano ang istruktura Ginong Dios nga magituon Ginoo para sa mong panimalay, Ginoo sa mong relasyon, istruktura Ginoo nga magituon Ginoo para sa mong abuluhaton. We thank you, Father, for your blessing. Thank you, Lord God, that every prayer tonight, Lord God, we utter before you, Lord God. Every one of them, Lord God, is being answered right now in the name of Jesus. Protect us, Father God. We will go back to our respective homes, Lord God, with your blessing and your protection and your divine covering in Jesus' name.